If you truly understand the gospel, dapat tayuan mo ito ng iyong buhay. Hindi ka makikipagtalo, hindi ka makikipagdebate, hindi makikipag-away, hindi yun ang ibig sabihin. Dito, makikita mo, tatayuan natin to na may katotohanang kalmado. Kasi alam natin kapag totoo, kahit ano sabihin mo, hindi mo kailangan makipag-away. Kasi totoo eh. Now, listen to this. Kaya naman, sinasabi natin that there is no other gospel. And praise God, dahil sinulat ng Diyos ang Galatia, and I'm encouraging you kasi we started our series last week. Panoorin niyo po yung video kasi sayang po, dahil kailangan yung 29. Tandaan niyo, when the letter or the book of Galatians was written, it was only 15 or 20 years away from the resurrection of Jesus Christ. Can you imagine? At that time, pinasok na sila ng mga false gospels. Kaya na lang, buti na lang inalaw yun ng Diyos kasi Paul had to write ulit. Ito yung gospel. Bakit yung ito yung gospel. Sinulat niya ng mabuti to make it very clear to everyone, ito yung gospel. Para kung sakali man, tayong lahat, maybe to some of us, we are not that expert yet. Wala naman talaga expert, pero hindi din tayo masyado pang maalam sa scripture. At hindi natin mabasa agad, hindi natin ma-check. But if you want to check, go back to this book. Bakit? Kasi that is exactly the very theme of the book. Yung kanyang theme is to show us kung ano yung gospel. Kaya sabi ni Paul, nagulat ako o nashock ako. Kumbaga sa literal na translation yung amazed, hindi ako yung namangha. Sabi niya, nashock ako. Sabi niya, ang dali ninyong iwanan si Kristo na tumawag sa inyo sa biyaya niya. Para saan? Sa ibang magandang balita. Wow! Parang sinasabi niya, nagulat ako kasi bigla niyang tinalikuran. Now, kaya napaka-importante nito, kaya naman sinulat niya itong aklat na to just to bring us back to the gospel. Are you following? Kaya kung sakali hindi ka na nakapagbasa pa ng buong Bible, unahin mo lang to, at least maintindihan mo, kung lito ka, kung nagkakagulo-gulo na sa dami ng mga nagtuturo, nag-aaway-aaway pa, punta ka lang dito. Because the teacher will not determine the orthodoxy of the gospel. The word of God. Kaya naman, itong sulat na to, the revelation of God to Paul, para sabihin sa atin kung ano yung gospel, eto, dito nyo i-check. Hindi yung church ang magdi-determine, hindi yung tao o teacher, kundi si God na nag-reveal kay Paul, na sinulat ni Paul dito sa aklat ng Galatia. Nasusundan? Sino na sa inyo nagbasa ng aklat ng Galatia? Ayan, nag-Galatia. Diba, iilan lang. Bakit hindi tayo seryoso sa gospel? Listen to this. Bakit dapat natin seryosohin yung gospel? Because believing a different gospel, you are not deserting the teacher. You are not deserting the church. You are deserting Jesus. Yun ang mabigat. Ang tinaboy natin, si Jesus. Hindi yung kaibigan, hindi yung teacher, hindi yung fellowship, si Jesus. Can you imagine? Sa lahat naman, kaya hindi mo pwedeng hindi seryosohin yan. Piruin mo, siya na yung pag-asa natin, tinaboy pa natin. O tapos na tayo. Kaya tama yung sabi ni Timothy Keller eh. Sabi ni Timothy Keller, you cannot add to Christ without subtracting Christ. Kasi yung panahon nito sa Galatia, they're adding ways to be saved. Idadagdag nila. Ayaw lang talikuran si Jesus, pero dadagdagan nila si Jesus. Kasi sabi niya, pag tinagdagan mo, parang tinanggal mo na rin si Jesus. Naunawaan po. Kaya anong gagawin natin? Defend the gospel with your life. If you truly understand the gospel, dapat tayuan mo ito ng iyong buhay. Hindi ka makikipagtalo, hindi ka makikipagdebate, hindi makikipag-away, hindi yun ang ibig sabihin. Dito, makikita mo, tatayuan natin to na may katotohanang kalmado. Kasi alam natin kapag totoo, kahit ano sabihin mo, hindi mo kailangan makipag-away. Kasi totoo eh. Nakuha ninyo? Hindi mo kailangan makipag-away. Kalmado ka lang.
kayo, kung hindi totoo yung hawak mo, minsan, hindi ka pa sinasalungat, galit ka na, para lang mapasinungalingan mo kagad. Yung reaction mo, gusto mong depensa kagad. Mali yun. Dapat, kalmado ka lang. Kaya when we defend the gospel, it is with our life. Meaning, hindi tayo takot to stand on what is true, while at the same time, our life projects the truthfulness of the gospel. Now, just in case our life is inconsistent, hindi pa rin mababago yung katotohanan. Bakit? Because the gospel is dependent on Jesus, not on us. Nagkakaintindihan tayo? But, if you want to enjoy the beauty of the gospel, dapat tayo mismo will proclaim it not only with our words, but with our life. And sa totoo lang, yan pa rin talagang mangyayari. Tingnan natin. Dito sa chapter 2, merong 3 major issues na dinil si Paul. Yung compromise ni Cephas, si Peter, yung clarity ng gospel, in-explain niya, at yung conviction dapat ng believers. Now, anong gagawin natin dito? Tandaan niyo yung word, compromise, clarity, conviction. Doon tayo mag-focus, okay? Bakit? Pag dinipensa natin yung gospel, dapat we need to understand the compromise we must resist. Hindi laging masamang mag-compromise, but the compromise na dapat natin tanggihan. And the clarity we must protect. Are you following? And the conviction we must live. Yan ang ipamumuhay natin. So let's start. Compromise that we must resist. Remember the word, compromise. Ito yung kompromiso, kung if we are to defend the gospel with our life, ito yung dapat nating tanggihan. Kasi in this life, whether we like it or not, we compromise through pressure. Pag na-pressure na tayo ng kamag-anak, na-pressure na tayo ng ating tradisyon, na-pressure na tayo ng ating customs, na-pressure na tayo ng kaibigan, there is a great tendency for us to compromise. Are you following? Kaya nga, ito ang importante. Tingnan nyo sa verse 1 to 10, ha? Sabi niya dito, then after an interval of 14 years, 14 years, mula nung natanggap ni Paul, after 14 years, I went up again. Kasi nagpunta na siya sa chapter 1, nagpunta na siya sa Jerusalem. Nakausap niya si Cephas for 15 days. Naalala ninyo? Yung mga nandito, at yung hindi pa niya napanood, panoorin niyo na lang last week. Now, 15 days, basahin niyo rin sa chapter 1. Tapos, ano mang nangyari? Doon, bumalik na naman siya. This time with Barnabas at kasama si Tito. Okay po? Now, tingnan niyo nangyari. It was because of a revelation that I went up, that I submitted to them the gospel which I preached among the Gentiles. Pero, sabi niya, ginawa ko to ng pribado para kasama ang mga kilala na sa takot ko na tumatakbo ko at tumakbo ko ng walang saysay. Can you imagine? 14 years you've been ministering to people after receiving the gospel. Tapos napag-usapan nyo na to before, ngayon, babalik ka na naman. Bakit? Si Paul, na napakatapang, biglang natakot. Natakot saan? Na masayang yung ginagawa ko. Kaya I need to check again with them. Tingnan nyo mabuti ha. May revelation ka na sa Diyos. If you have the revelation from God, sino pang pwedeng sumalungat sa'yo? Pero hindi yan guarantee na kapag meron kang revelation sa Diyos, walang confirmation sa tao. Kaya yung unang mga alagad ni Kristo, tulad nila Pedro, nila James, o nakagani si John, sila nakasama ni Jesus. Imposibleng magpakita at magsabi ang Diyos ng salungat sa sinabi niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang unang mga alagad. Kaya doon, may check mo. Tama ba? Hello? Nandiyan ba kayo? So, doon niyo maintindihan na wag lang, nagpakita ang Diyos, gumagawa siya ng himala. Totoo yan. Hindi pwedeng sumalungat yan doon sa talagang mismong sinabi rin ng Panginoon. It must be aligned. Andiyan pa kayo? Now, pag tinignan niyo mabuti, bakit ngayon ka lang bumalik? 14 years ang inantay mo. Bakit? Diba? Bakit? Kailangan mo pag-usap tayo ng pribado. Bakit? Alam nyo, pag-isipan nyo mabuti. Ito yung mga bagay na pag nagbabasa kayo, nagtatanong kayo, kinakausap nyo talaga ang Lord. Lord, bakit ang nangyari ito? Sa unang tingin, kasi natatakot si Paul, baka mali yung kanyang tinuturo. Not necessarily. Kasi nung una, nag-usap na sila eh.
Sa chapter 1, nag-usap na sila ni Cephas eh. Ang totoo niyan, ganito, nagkasundo na tayo. Kanya lang, mayroong mga maling turo na baka hinahayaan ninyo. Kaya gusto ko rin malaman, faithful pa rin ba kayo doon sa gospel? Kung faithful ako, dapat faithful din kayo. Kung faithful kayo, dapat faithful din ako. Tama ba? Kaya mag-uusap tayo. Ano pa rin ba tayo? Agree pa rin ba tayo dito? Kasi kapag hindi, magulo to. Yung lahat ng pinagtrabahuan kong magbiministeryo sa mga hentil na hindi Hudyo, walang kwenta. Masasayang. Kailan nagkakaisa tayo na pareho tayo nadidinig mula sa Diyos? Tama ba? Kaya sa gospel, mapapansin nyo, bakit iba-ibang denomination kung isa lang ang gospel? Kasi meron niyang common agreement. Mamaya maintindihan nyo bakit may pagkakaiba, pero may agreement yan na isa lang na hindi nyo pwedeng baguhin. Yung gospel na si Jesus lamang. Mamaya kikita natin sa clarity yan. Pero ngayon, dun yung pinag-uusap. So ano nangyari? Tingnan nyo. Kasi may pumasok. Kaya nga si Tito, sabi niya, nakasama ko, Grego yan. Ibig sabihin, hindi siya Hudyo. Hindi siya Hudyo. Anong difference ang Hudyo tsaka hindi? Noon, ang mga Hudyo nagpapatuli para bilang pagkilala na sila ay kabahagi ng covenant with Abraham. Tama? Andiyan pa ba kayo? Yung mga Grego, hindi nagpapatuli yan. Kaya meaning, yun doon pa lang maintindihan na. Kaya si Tito, sabi niya, Greek, pinipilit na magpatuli. Sabi niya, bakit ganito? Kung talagang Christian ka, dapat magpatuli ka. Maging bahagi ka ng Judaism. But it was because of the false brethren secretly brought in, pumasok mga huwad na kapatid, who had sneaked in to spy out our liberty which in Christ Jesus in order to bring us into bondage. Binabalik na naman tayo sa slavery. Ano ibig sabihin? But we did not yield in subjection to them for even an hour so that the truth of the gospel would remain with you. Ano sinasabi niya? Ni isang oras hindi kami bumigay. Agad-agad, tinanggihan namin. Bakit? Kasi itong tukso sa atin. Ngayong Christian ka na, di dapat gawin mo na to, gawin mo na to, gawin mo na to. Kayo marami, nawawala na ng gana. Hindi ko kaya. Punong-puno ngayon ng guilt. Kasi ang Christian gospel, binigyan ka ng laya. Kaya nga, come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Tingnan niyo po, sa maraming Christian, ano ang pinakapababala natin? Niligtas ako, wala akong ginawa. Wow! Kaya yung gagawin ko ngayon, out of my gratitude to what Jesus did on the cross for me. Hindi ko ginagawa para makamtan ko yung awa niya. Hindi, kinaawaan na niya ako, sa sobrang tuwa ko, susunod ako sa kagustuhan niya. Nakita niyo yung difference? Kaya ang Christian, hindi tayo naging Christian dahil naging mabait tayo. Hindi. Naging Christian tayo, kaya nagbago ang ating pananaw sa buhay. Hindi na natin pinagsisilbihan yung gusto natin kasi sa wakas, tinanggap ako ng Diyos. Kaya marami sa atin hindi na nanalangin ng maayos. Alam niyo bakit? Isip natin, hindi ako pakikinggan ni Lord kasi masama ako eh. Alam mo kung bakit? Kaya hindi ka pinapakinggan, nakikita mo masama ka? Kasi nananalangin ka sa pangalan mo eh. Hindi ka nananalangin sa pangalan ni Jesus. Yung ating kabaitan sa harapan ng Diyos, hindi sa kabaitan natin, sa kabaitan ni Jesus na nasa sa atin. Hello? Andiyan pa kayo? Kaya alam nyo, kaya minsan wala tayong tapang sabihin sa Diyos ano yung gusto natin eh. No, kapatid, kaya minsan ang kaligtasan natin nakabatay pa. Kapag tinanong mo, pag namatay ka, pupunta ka ba sa langit? Ang dami ko pang kabalbalang ginagawa eh. Bakit? Dahil ba sa ginagawa mo, kaya ka pupunta sa langit? O dahil sa ginawa ni Jesus? Ngayon iba natatakot kasi may kabalbalan pa ako, hindi ko maisuko eh. Hindi, isuko mo! Problema ba yun? Baka hindi ko magawa ko ulit eh. Kung magawa mo ulit, isuko mo ulit. At tutulungan ka niya, one day, makikita mo how the Lord will deliver you from that because He will empower you with His Holy Spirit to overcome that kabalbalan. But one thing for sure, tinanggap ka niya. With or without that kabalbalan, at the very beginning na tinanggap mo si Jesus at alam mo siyang namatay para sa'yo, tinanggap ka niya. Yun ang sinasabi ni Lord. Wala ka nang idadagdag dyan. Yung pagbabago, siya pa rin ang kikilos para sa'yo. Tutulungan ka niya para magbago.
Kaya may mga, ano tayo, pinipilit ko nga maging mabuti. Ba't mo Huwag mong pilitin. Sumunod ka kay Jesus. Then makikita mo. Nakuha ninyo? So tuloy tayo dito. But from those who were of high reputation, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Well, those who were of reputation contributed nothing to me. Nung nag-usap kami, wala na silang naidagdag. We have the same gospel. Then, on the contrary, seeing that I've been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. Tingnan nyo ha. So whoever effectually worked for Peter in his apostleship to the circumcised, effectually worked for me also to the Gentiles. Yun, biglang naintindihan nila. Okay, hindi natin kailangan magtalo dito. Alam natin the gospel is Jesus Christ. Ngayon, si Peter, ang focus niya sa mga circumcised, sa mga Hudyo. Obviously, he cannot go against agad-agad kakomprente yung mga Hudyo. You minister to them, but same gospel. Ako naman, I will minister to the uncircumcised, to the Greeks, with the same gospel. Kaya maraming denomination, may kanya-kanyang reach yan, hindi pare-parehas. Iba yung reach ng CCF, iba yung reach ng VCF, iba yung reach ng GCF, pero lahat yan CF. The idea is this, with only one gospel, Christ as the foundation. Iba-ibang reach, pero dun kayo nag-unite. Si Jesus lang ang tagapagligtas, walang iba. Kaya sabi ni Paul, and recognizing the grace that had been given to me, si James, si Cephas, and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship so that we might go to the Gentiles and they go to the circumcised. So, ayan, pare, tuloy tayo ha. Punta ka doon ha. Ikaw nang bahala sa mga hentil. Kami nang bahala. We have the same gospel, wala tayong problema. Kayo nang bahala sa mga Hudyo. Pero isang bagay lang na dapat common tayo ha. Ano yun? Huwag natin kalimutan yung mga mahihirap. The very thing also was eager to do. Meaning today, regardless whether Jews or Greeks, please, huwag niyo naman itabo yung mga mahirap. Abutin niyo sila. Because Jesus Christ was anointed to preach the gospel to the poor. Kaya yung iba, nagko-compromise naman through fear. Takot naman, hindi lang pressure. Kasi sabi ng mga kamag-anak mo, tinalikuran mo na ang dati nating mga pananampalataya. Hindi, wala akong tinalikuran ko yung mali. Tinuruan ko hinarap ko si Jesus. Di ba? Kasi may mga pressure Kaya tingnan nyo. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Ano nangyari? Noong una, kumakain siya kasama niya. Bago dumating sila James, kumakain siya kasama yung mga hentil. Noong dumating na, unti-unting lumayo na. At naging aloof na as if hindi na sila kakilala. Teka. Ano nangyari? Kasi ganito yan, yung mga Hudyo, they cannot eat with the Gentiles kasi tingin na sa mga Gentiles, mga unclean. So may mga seremonya sila to clean themselves. Hindi na ginagawa ng Gentiles yun. Nung una, okay lang si Peter kasi wala nang pagkakaiba Hentil ka o Hudyo, we are all one body in Christ. So kumakain sila together. Biglang dumating yung mga ibang Hudyo. Dahan-dahan, lumayo na si Peter. Natakot siya, anong sasabihin ng iba? Nung lumayo, parang hindi sila kilala. Peter, inisnab! Bakit? Kasi magagalit yung ibang Hudyo. Yun ang sinasabi dito. Fearing the party of the circumcision. Now, ito na. The rest of the Jews joined him in hypocrisy. Ang hypocrisy, yung alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. Kasi sa atin, ang hypocrisy, ganito Basta galit ako. Hindi ko pwedeng pakita sa kanya, mabait ako. Hello? Galit ako, no? Hipokrito. Hipokrito? Hindi. Ano ang tama? Ang tama, ang sabi ng Lord, bumati ka sa kahit hindi bumabati sa'yo. Yun ang tama. Tama ba? Anong hypocrisy? Na hindi kang ngumingiti dahil galit ka sa kanya. Hipokrito ka. Hindi ayokong ngumiti kasi masama loob ko Ano ko, hipokrito? You see the difference? Yung hipokrito, hindi mo ginagawa yung pinasasabi ng Diyos na alam mo. Hello? Naintindihan? Okay ba tayo dyan? Para nakatulala kayo Kaya pag hindi kayo nagpapatawad, hipokrito kayo kasi alam nyo, dapat magpatawad. Nasabi ito, but when I saw that they were not straightforward, yung word na straightforward dito, marinig niyo yung saltang orto. Pag hindi diretso, hindi tuwid. Ibig sabihin, ito yung paniniwala mo, tapos hindi kayo diretso. Kaya ang tawag din sa ngipin, orthodontics, di ba? Hindi pantay-pantay, pinapantay. Ginagawang straight. Yun ang sasabi niya, hindi kayo tuwid Nakita niyo ngayon, epekto ng gospel?
Ang gospel maapektuhan even the way you treat people, in the way you eat, in the way you behave. Kasi the gospel affects us. Kasi sabi niya, hindi kayo tuwid eh. Bakit? Iba yung ginagawa nyo sa pinipreach nyo. Ang sabi ng Bible, love even your enemies. Tapos bigla, ito lang kapatid mo. Hindi mo lang kalahi, tinanggihan mo na. Nakuha nyo? Minsan ganun tayo eh. Parang hirap tayo maka-fellowship. Sorry, are you Filipino? Yes, but I can't understand you, I speak in English. I came from the US for about 2 weeks ago, and I can't understand you're Filipino. Wow! Tapos ayaw makapag-fellowship kasi iba siya eh. Walang ganunan. We fellowship because we're brothers and sisters in the Lord. Bakit ngayon pipilitin mo yung mga hintil na magiging Hudyo, magpapatuloy sila? Kayo nga, hindi nyo kayang bumaba sa kalang level eh. Kaya tatandaan nyo ang Christianity, it transcends race, it transcends preference, it transcends culture, it transcends our political affiliation. Lagpas na tayo dyan. Because we focus on one thing, the kingdom of God. Kakaintindihan? Kaya tingnan nyo, balik tayo dito. Kaya sabi nga nito, ang ganda, if approval means more to us than Christ, compromise begins. Kapag lagi nakasentro sa atin, alam niyo na, magkokompromiso na tayo. Bibigay tayo at bibigay. Kasi ang focus natin nasa ating sarili. Kaya never ever compromise. Now, let's deal with this. Sabi niya, kaya may clarity. Kailangan i-clarify natin ano ba yung gospel. Sabi niya, ito yung dapat natin protektahan. Tingnan nyo, sabi ni Paul, kami Hudyo na at mga makasalanan din among the Gentiles. Hudyo na kami. We have the law. Tuloy pa natin. Nevertheless, kahit alam namin, sabi niya, yung tao hindi mapapawalang sala dahil sumunod kami sa batas. Alam namin yung batas. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit kami, Hudyo na, naniniwala na kay Kristo Jesus, doon lang kami mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa pagsunod namin sa law. Dahil ang pagsunod sa law, hindi mapapawalan sana ang sino man. Yun ang sinasabi ni Paul. Hudyo na kami. Kami nakatanggap ng covenant. Kami nakatanggap ng law. Batid namin na hindi namin maligtas sarili namin. Kaya kailangan naming manampalataya kay Jesus. Yun yung gospel. Kaya ngayon gusto nyo, natanggap nila si Jesus, tapos gusto nyo susunod sila sa batas para sila'y maligtas. Ano ba? Kami na nga sinasabi sa inyo, hindi namin kaya. Ang takot nila, ganito. Teka muna, di ba pagka sumunod kami, kung hindi na kami susunod sa law, di magkakasala na kami. Di magiging tagatulak na kami kasalanan. Sinabi niya, but if while seeking to be justified in Christ, habang hinanap namin mapawalan sala kay Kristo, we ourselves have been found sinners. Is Christ then a minister of sin? May it never be. Sabi niya, kasi tinan mo pag hindi na kami susunod sa batas, magiging makasalanan na kami. Kaya sabi ni Paul, hindi no? Kaya yung biyaya ng Diyos, nung binigay sa atin, it doesn't make us sinners. It only shows us that we are sinners. It confirmed. Nakita natin ngayon, makasalanan nga talaga ako. Kaya I need the grace of Jesus. Tama? Kaya tinuloy ni Paul. Sabi ni Paul, for if I rebuild what have once destroyed, I prove myself to be a transgressor. Di ba? Kaya sabi niya, for through the law, I died to the law so that I might live to God. Hindi ko magawa yung batas. Ngayon namatay na ako sa batas, sa wakas. Hindi na ako nabubuhay sa batas para ma-please ko si God. Na-please ko na si God, mabubuhay na ako para sa Kanya. Kumbaga, hindi mo na kailangan sabihin sa akin ano ayaw niya. Kasi close na kami. Alam ko na ayaw niya. Tuloy ko, dahil ayaw ko masira yung pagmamahalan naming dalawa, hindi ko gagawin anything that will displease Him. Nakuha niyo? Hindi yung law. Yung law, nagpakita lang na marumi tayo. Ngayon, nalinis na ako. Nako, alam ko na kung ano malinis. Praise Jesus. Ayoko na marumihan pa ulit. Kayo ba, pagkatapos yung maligo, gusto nyo ba magpakarumi na naman? Di ba, kung nag-exercise ka na, pawis ka, tapos naligo ka na, ayaw mo na magpawis ulit. Kung pwede lang, paypay ka ng paypay na, di ba?
Kasi nga, alam mo na what it means sa pawis. Iba na amoy. Amoy yung katabi mo. Walang pawis, mabango, di ba? Pag yan nagpawis mamaya, yung iba nakatulog, iba na rin ang amoy. Sorry. sorry po. Minsan katotohanan din yun. Sorry po, hindi ko sinasadya. Okay, nabalik tayo dito. So anong sinasabi ni God? Kaya klaro tayo na ang gospel, nothing to do with us. It's all by believing Jesus. Dito sa chapter 2, clarify niya ano yung gospel. It is by believing Jesus that we are justified, na pawalang sala sa Diyos. Kaya every time God looks at us, we are sinless because we belong to Jesus. Nakuha? Gusto niyo pa isang illustration? Pasensya na kahit mahaba. Gusto ko lang maintindihan niyo mabuti. Pasensya na kayo. Pag-isipan niyo mabuti. Halimbawa, papasok kayo sa village namin. Sa village namin, kailangan meron kang sticker ng village. Ngayon, ano pangalan mo, iho? Ha? Chris. Halimbawa to si Chris, kilalang magnanakaw. Halimbawa lang. Wala naman sa itsura niya eh. Di ba? Ngayon, hindi yan pa, nakalagay na yung mukha niya doon, nakapaskil, magnanakaw. Ngayon, isinakay ko siya sa sasakyan. Naging magkaibigan kami, bisita ko ngayon siya. Nakasakay sa sasakyan ko. Habang nakasakay, siyempre paparahin. Sir, sino yung kasama nyo? Si Chris. Sir, bawal siya dito. Hindi, bisita ko siya. Kasama ko siya. Kaibigan ko siya. Ngayon, sige sir, papapasukin siya, hindi dahil mabait siya, kundi dahil kaibigan niya ako. At dahil bisita ko siya. Now, imaginein mo, inampun ko pa siya. Anak ko na. O paano? Papapasukin na siya palagi. Yun ang ating relasyon sa Diyos. Tinanggap niya na tayo. Inampun niya na tayo. Kaya welcome tayong pumunta sa kanyang bahay at sa kanyang kaharian. Nagkakaintindihan? Kaya hindi dahil mabait tayo. Bumabait tayo dahil ayaw nating masira yung relasyon natin dahil masaya tayo sa Jesus. Ayaw natin siya masasaktan. Parang anak yan. Ayaw niyang sumuway sa tatay, hindi dahil takot siya sa tatay. Ayaw niyang masaktan ng tatay dahil sobra niyang pagmamahal sa tatay. Okay? Now, tuloy tayo. Ito yung sinasabi niyang conviction. Sabi niya, I have been crucified. Etong Christianity. Sabi niya, napako na ako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Sabi niya, ngayon, yung buhay ko ay nabubuhay ako sa pananampalataya kay Kristo. Kaya, kunyari, para maintindihan niyo lang to, para mabilis lang. Kunwari, may gusto ako. Ayaw ni Jesus. Sabi ko, Lord, gusto ko siya eh. Wag, hindi makabubuti sa iyan, masama yan. Dahil nabubuhay na ako sa pananampalataya ko kay Kristo, na ang hangad ay ikabubuti ko, susundin ko siya kahit dahil bagamat ayaw ko sanang tanggihan yung gusto ko. Pero pag sunod ko kay Kristo, doon ko malalaman, tama siya. Mabuti ang choice niya. Nagkakaintindihan tayo. Na parang ganito yan. Kunyari yung asawa ko, alam naman niya to. Noon, may iba akong nagugustuhan. Pero sabi ng Lord, siya ang gusto ko para sa'yo. Nakuha niyo? Ngayon siya ng asawa ko, masasabi ko, talagang mas mabuti talaga ang Diyos kaysa sa akin. Tama ang pili niya. Kasi mali ako. Buti na lang, sumunod ako sa Kanya. Kasi yung buhay ko, hindi na para sa akin, kundi para kay Kristo. Kaya, sino pang na-bless? Ako, dahil binigyan ako asawang angkop para sa akin. Ayos ba yan? Ganun na tayo ngayon. Marami tayong gusto. Pero mula ngayon, sabi niya, itong Kristiyanismo. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Bakit? Who loved me and gave Himself for me. Namatay na nga siya sa akin para sa ikabubuti ko. Bakit naman ko tatanggihan yung gusto niya? Tiyak ako, mas alam niya yung mabuti kaysa sa akin. Okay ba yan? Kaya sa Panginoon, hindi Kanya pinagbabawalang gawin yung ginagawa mo. Ang ayaw niya, hindi yan makakabuti sa'yo. Kaya sumunod ka sa Kanya kasi yan ang essence ng Christianity. We live for Jesus. Alright? Kaya balik na naman tayo. Hindi natatapos si Paul. Ang kulit-kulit ni Paul eh. Sabi niya, I do not nullify the grace of God.
For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Okay ba yun? Sabi niya, tingnan nyo, kung naligtas tayo, kaya nating iligtas sarili natin, ba't pa namatay si Jesus sa krus? Kung kaya na pala nating maligtas sa pagsunod lang sa batas, ba't pa siya namatay? Sa totoo lang, hindi natin kayang gawin yung batas eh. Kaya nung nakaraang linggo, sinabi ko yun eh. Sample lang ko lang kayo. Sino nakakaalam sa inyo ng ikapito na utos? O, tinan nyo, hindi nyo alam. Paano kayo makakasunod? Hindi nyo memorize. Pag-isipan nyo. O, di lalo na yung pansampu. Ang hirap intindihin. Thou shall not covet your neighbor's goods, though your neighbor's wife. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, nagustuhan mo yung gamit ng kapitbahay mo. Halimbawa, nakakita ka. Cellphone, wow! Wow! Gusto ko yan! Parang ganon. Kahit sticker lang yan. Ngayon sabi mo, gusto ko yan kahit wala kang pera, pinilit mo. Di baling magutom ka na. Makabili ka lang ng bagong iPhone 17. Di ba? Kasi pag ninakaw mo to, hindi na yan covet. Kupet. Di ba? Ngayon sabi, ano yung covet? Ginusto mo kahit wala kang pera to the point na hindi na nakakain yung pamilya mo, makabili ka lang. Kasalanan yun. Wala, hindi ka ba ninakaw ah? Ninakawan mo yung pamilya mo. O, iba naman, nagustuhan mo yung babae sa kapitbahay mo, may asawa ka na. Naging kayo. Ano yun? Kabet. Hindi covet. Ano yung pagnanasa? Kahit hindi yun, ginugusto mo pa rin. Pinapangarap mo siya sa gabi, sa umaga. That's still a sin. Adultery in the heart. You see now? Alam niyo ba yung murder sa Bible? Yung galit ka lang sa kapatid, yung galit na wala ka naman talaga ginawang galit. Ay, nakita mo lang, ayaw mo lang sa kanya. Ba't pa nandito to? Ba't nag-attend to na service? Yung isang nakita mo lang, yung mukha pa lang, naasar ka na. Yun, murder na sa Bible yun. Ilang tao na ganyan yun. Yung pag nakita nyo, asar na kay kagad, wala pa siya ginagawa. Parang, ba't pa ito nabuhay? Parang ganun. May mga ganun eh. Yung iba ka, amoy lang eh. Amoy lang, asar ka na eh. Murder yun sa Bible. And no murderer has eternal life. O paano tayo maliligtas? If not because of Jesus. Amen? Are you following? And that is exactly the point of the gospel. The life we live is no longer the life of our own life, but the life of Jesus who died for us. Amen po? Kaya yun ang nagbibigay ng transfer. Hindi yung ating promises, hindi yung ating effort, kundi yung Diyos na nangako at yung Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa atin. Katama si Timothy Keller, the gospel is not a good advice. It is a new life in Christ. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. So ano na ating gagawin ngayon? How are we to defend the gospel? Una, always remember this, that your salvation is not based on your merits. It is always based on what Jesus did on the cross. Dahil ang una mong kalaban, ang demonyo mag-aakusa sa iyo na ikaw ay walang pag-asa, hindi ka tatanggapin ni Jesus. Pero kailangan mong tayuan at sabihin, sorry, Jesus is true. He died for me. He rose again from the dead, and He has forgiven me 100%. Dahil si Satan is the accuser of the brethren. Ang pangalawang mong kalaban, nahihiya kang sabihin ito sa tao. Wag. All the more they need the gospel. And you're the first one that God wants to use upang ikaw ay magsabi, I know and I met Jesus and He wants to meet you too. Kaya naman, never stop sharing the gospel. Kailangan ho ng mundo. Sirain natin ang kasinungaling ng mundo na ito na ang mga tao trying to be religious kaya nire-reject nila yung magandang balita. Tayo na po ang magsabi nun na hindi dahil mabait tayo, kundi napakabait ni Jesus. At ang kahuli-hulihan, ang buhay po natin ay maging refleksyon ng katotohanan ng kabutihan ng Diyos. Sa ating trabaho, maging matuwid tayo
maging sa ating pagkain, sa ating pakikipag-ugnayan sa tao, sa ano man ang ating ginagawa sa pag-aaral, sa bahay, let the truth of the gospel live in us. No longer I, but Christ who lives in me. Kapatid, ligtas ka hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Pero kung hindi ka patiyak, hindi mo pa rin alam ano talagang kalalagayan mo, and you want to make sure that you are really one with Jesus now, kapatid, be humble enough. Sabi mo, Lord, I accept you as my Lord and Savior. I know there is no other gospel but you. Lord Jesus, thank you for saving me. Thank you for giving me a new life and allow me to live solely only for you. Thank you, Lord. Now, kung yan ang hangarin ng puso mo, be humble enough. Maging sa nasa online, itaas mo kamay mo sa Panginoong Jesus. Yes. Taas mo, yes. Mga nandito, sa nasa balcony, nasa upper balcony. Yes, be humble enough and say, Lord Jesus, thank you. Thank you. Lord, there is no other gospel but you. And I accept you as my Lord and my Savior. I accept you as the only way for me to be saved. I accept you as the only way for me to be forgiven. I accept you as the only payment that God accepts in order for me to be acceptable before God. Thank you that I am justified not because of my promises. I am justified not because of my merits, but all because of Jesus, who died on the cross for me, and He rose again on the third day according to the scripture. And with Him, I will live forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I pray right now, oh God, I pray for every family we represent. Allow all of us to reflect the truth of the gospel. Allow all of us to be a reflection of Jesus wherever we go and whatever we do. Whatever we aspire to have in life, let no one else be honored and glorified but Jesus. Allow us always, Father God, to remember that it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Jesus, because you first love us. We give you all praise. We give you all glory. In Jesus' name, hallelujah. Amen, amen, and amen. Di ba ang sarap? Na sa atin ang gagaling. Na tayo yung may taglay-taglay ng mga salita ng buhay. Ulitin ko, hindi natin kaya yon hanggat hindi pinapalitan ng Diyos ang ating puso. The heart of stone being replaced with the heart of flesh. A heart that only God can give. Ito, importante ha, tingnan nyo ha. Yung faith, lumalago. Yung faith, nagtatransform towards Christ-likeness. Kasi sabi ni Jesus, until Christ is formed in you. Sabi nga ni Paul. And sabi niya, a faith that produces works. Meron siyang pagpapahayag ng faith. Kaya sabi ni Paul, I believe, therefore I speak. Yung mga ganyan. And a faith that tames the tongue. Ano ibig sabihin nun? So, yan ang ating tatalakayin. Faith, the real faith tames the tongue. Ibig sabihin, napapaamo natin yung dila. Yung totoong pananampalataya, napapaamo niya yung dila natin. Kasi yung dila na yan, napakamakapangyarihan yan. Tingnan ninyo, basahin natin para maintindihan natin. Para mangyari yan, we need to first take personal responsibility. Again, we need to recognize the power of this tongue to build and or destroy. And to acknowledge the problem of the heart. Every speech problem is a heart problem. Okay tayo? Para maliwanag sa atin. No, let's continue. So, real faith tames the tongue by taking personal responsibility. Tinasabi niya, let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such will incur a stricter judgment.
Now, intindihin natin mabuti itong passage na to. Nagsimula agad si James sa mga teachers. Bakit? Kasi at that time, they were being persecuted. Itong mga teachers na to, they can influence greatly to this persecuted Christian. Pwede sabihin nila kagad, na awahin natin, magtulong-tulong tayo, labanan natin sila. Bakit? Teachers can influence their behavior, can shape their mindset. Grabe ang teacher. Ngayon, yung teacher na yan, huwag natin limitahan lamang sa mga teacher katulad namin. Although yan ang pinaka-specific context yan. Kasi, katulad nito, sino sa inyo, mga dalaga, gusto rin nyo makapag-asawa? Huwag kayo maya. Malay nyo, pagtaas nyo, nagustuhan kayo nung nakakita sa inyo. Taas ang kamay, huwag kayo maya. Nahiya pa kayo eh, taas kayo. Paano kayo maliligawan kung di kayo magtataas ang kamay? Ayan, okay, good. Now, tanong, pag nagkapamilya ka, magkakaanak ka, tama ba? Handa ka na ba magturo? Kasi tuturuan mo yung anak. Kahit hindi ka marunong magturo, tuturuan mo yung anak mo eh. Kaya ikaw yung unang yung teacher niyan. Kung magulang, lalaki ka, ganun din. Ikaw ang unang magtuturo niyan. Sabi niya, fathers, instruct your children in the discipline of the Lord. So teacher ka. Nakuha. Ngayon, sabi niya, gusto mo yan, gusto mong maging teacher. Ngayon ang tanong, you will be judged stricter than the rest. Oo, bakit? Sabi ng Panginoon, kapag yung bata na yan, at tinuruan magkasala, mabuti pang talian mo yung sarili mo ng batong panggiling at itapon mo sa dagat. Sinong gagawa niyan? Kadalasan, magulang ang may kagagawan niyan. Pag-isipan nyo. Kaya naalala ko, kwento ni Pastor Peter kanina umaga eh. Sabi niya, nakita niya yung leader, kamusta ka na? Kamusta mga anak mo? Hindi na ho sila nag-a-attend eh. Ba't sila nag-a-attend? Huwag kang magagalit, pero sinisiraan mo ba yung mga leader sa kanila? Kinikriticize mo ba yung mga leader sa kanila? Kasi akala ang pagtuturo, hindi lang yung nagtuturo ka. Minsan sa kwentuhan lang, parang niro-roast natin yung leaders parang ginagawa natin pananghalian. Then sabi niya, opo. Paano ngayon? Yung mga bata, nakikinig lang yan. Para akala mo, isipin lang kagad, mga hipokrito pala yung mga leaders dyan. Ba't pa tayo a-attend? Itong si tatay, nagpapaloko pa. Ma-attend. Huwag na tayo ma-attend. Kaya kahit hindi mo turuan yan, mawawala ng gana yan. Naunawaan. Kaya marami, akala nila walang epekto sa anak. Meron eh. Kasi nga, tatandaan ninyo, kaya na tayong mga teacher at tayong mga Christians, if we are to influence the world with our messages, imagine we are all teachers. Teach them to observe the Lord's command. Bakit? Kasi we are to make disciples. If we are to make disciples, then we are to teach them. And the Lord sabi niya, we will be judged stricter than the rest. Kaya nga warning ni Paul yan eh. Sabi ni Paul, sabi niya, but the goal of our instruction, dapat maliwanag sa ating lahat yun. Whenever we pass on something, our instruction, ang goal is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Sabi niya, for some men straying from these things have turned aside to fruitless discussion. Ano ba yung word na fruitless discussion? Sa ibang translation, sa Old English, King James, vain jangling. Yung maingay na walang kakwenta-kwenta. Ingay lang. Sabi niya, wanting to be teachers of the law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertion. Hindi nila alam ano yung kanilang sinasabi kung bakit saan sila confident. Kasi maraming naniniwala kay Jesus that He is real, that He died on the cross for our sin, He rose again from the dead, but naniniwala sila. Ang tanong, are you willing to die for the truth? Kasi ang idea, conviction. Maraming naniniwala pero wala silang conviction. Kapag dating sa opisina, nakikihalo sila sa mga hindi naniniwala because they have no conviction. They just compromise. Bakit? Maling turo ng mga nagsasabing Christian na hindi nila naintindihan ano yung kanilang pinaniniwalaan. Yun ang malungkot na katotohanan. Kaya marami sa atin, we claim to be Christians, pero yung mga ginagawa natin, ang layo-layo. Bakit? Andito lang siya. Wala siyang totoong ugat na talang bumaon sa loob na magbubunga. Kaya yun ang hamon na, sabi niya, mag-ingat kayo. You will be judged stricter than the rest. Kaya dapat yung ating sinasabi, consistent dun sa ating mga ginagawa.
Kaya ho, yun ang hamon ho sa ating lahat. Kaya minsan, sabihin natin, oh, I believe the Lord will provide. Tapos utang tayo ng utang, tapos di tayo nagbabayad. Hindi kayo ha, yung umaattend sa ibang oras. Hindi, sa totoo lang. Marami, hindi makapag-intay. Minamanipula yung mga sitwasyon. Wag. Kung naniniwala tayo sa Panginoon Diyos, wag natin manipulahin ang sitwasyon. Kasi alam natin makapangyarihan ng ating Diyos. Minsan, pag may narinig tayong kritisismo, ano sabi mo? Ha? Di mo ako kilala. Eh, hindi ka kailangan makilala. Kung kilala mo si Jesus, hindi mo gagawin yan. Bakit? Bakit mo papatulan? Kasi kay Lord ka na eh. Hayaan mo yung may-ari ang pumatol sa kanya. Hindi na tayo. Again, hindi ko sinasabing lagi ko nagagawa yan. Minsan hindi. Pag nakakalimutan ko kung sino ako. Nakuha ninyo? Kaya nga ang sabi ni Pablo, si Santiago, for we all stumble in many ways. Walang exempted. Maging siya, inamin niya, we all stumble in many ways. Kaya naman, we need to be aware. We need to be conscious about this reality. If anyone does not stumble in what he says, pananalita pa lang. Sabi niya, he is perfect man. Ibig sabihin, he's a mature man. He is a man who truly understands who he is. And sabi niya, able to bridle the whole body as well. Kaya niya nang kontrolin lahat. Kaya nga ho, ang kapangyarihan ng dila, grabe. Talagang isipin ninyo ha. Sabi niya, talagang kapag yan na-control mo, panalo ka na, matured ka na. Kaya dun pa lang, pinapaalala sa atin, if we want to grow, as in if we know we're alive in the faith and we're growing, one of the tests is to see how we are growing in our speech. Paano tayo lumalago sa ating pananalita? Okay pa tayo? Pakisabi sa katabi mo, okay ka pa ba dyan? Magsalita ka naman. Yun ang challenge eh. Yun ang challenge sa atin. Kaya nga ho, napaka-importante yan. Speech is the most complex area to discipline. Kaya lang, kapag ito na disiplina, wow, panalo tayo. Maraming kapahamakan sa buhay dahil sa mga mali nating nasabi. At marami rin tayong minsang biyaya sa buhay dahil sa mga tama nating sinabi. Okay ba yan? Kaya napaka-importante nun. Kaya tingnan nyo, saan ba tayo madalas na Istanbul? Tingnan nyo lahat. Check natin yung heart natin. Heart. No, saan tayo madalas sa Istanbul? Pag heart-filled speech. Di ba? Pag nasaktan tayo, speaking out of pain or hurt. Di ba? Nasaktan tayo, minsan nagsasalta tayo pabalik, hindi na natin pinag-iisipan ano epekto. Kasi hurt people. Oh, ngayon, hindi lang yun. Kaya nga, wounded heart often wields a sharp tongue. Ito pa, sabi niya, exaggeration. We tend to stretch the truth. Minsan ine-exaggerate natin, pag pinagaganda natin to make us look better. Tapos iba naman, pinapababa natin para sinasadya nating mas malala pa yung sitwasyon ng iba para for them to look worst. Ayaw din ng Diyos yan kasi lying yan eh. Ngayon, ito pa, hindi lang yon. Minsan, out of angry words. Dahil galit ka, nakakapagsalita tayo ng mga salitang pagsisisihan natin pagkatapos, pag kumalma na yung ating damdamin. Na-experience yun na yan? Kaya gusto ko yung advice si Pastor Peter. Pagkagalit ka, huwag ka munang magsalita. Ganyan ka daw muna, ganyan. Sama-sama kayo, ganyan. Ganyan kayo, ganyan. Sabi niya, pag galit ka, inis na inis ka na. Gusto mo na magsalita. Ganyan ka muna, tapos bilang, lagay mo dito. Di ba? Pigilan. Huwag yung asawa mo, ang ganyanin mo. Sarili mo. Kasi ikaw yung galit eh. Hindi yung galit ka, ginano mo yung asawa mo. Di ba? Ganyan muna. Bakit? Kasi, hayaan mo muna, magkumalma muna yung damdamin mo bago ka magsalta para wag nagsalta ka, may sense na. Now, relational sins, ito matindi tayo dito. Minsan, di natin napapansin, no? Kasi Christian na tayo eh. Alam niyo yung gossip, nagsaskikwento tayo ng totoo, pero hindi kailangan ikwento. Dahil para lang masira yung ibang tao. Parang yung motivation natin, makakasakit, makaganti. Huwag ganun. Kasi nangyayari yan. Sa Christian, hindi naman tayo chismose. Mahilig lang tayo humingi ng prayer request. Uy, pag-pray mo yung kapitbahay namin, nag-away sila. Grabe. No, hindi sila nag-date ng Valentine's. Grabe. Pag-pray natin. No, di ba? Minsan, may pa-pray ka pa. Sini-chase mo naman. Uy, alam mo si kapatid, kaya wala siya nung nakaraang linggo sa D-group. Huwag na pag-pray natin, ha?
ang sama nung ginawa niya. O, di ba? Kahit totoo, bakit mo kinikwento? Hindi naman siya matutulungan. Ba't hindi na lang sa kanya mo sabihin para matulungan siya? Tama? Huwag na yung iba naman, mas malala, slander talaga, walang katotohanan, nagkikwento ng kung ano-ano para lang masira yung tao. At yung iba, tina-triangulate. Ano yung triangulate? Ibig sabihin, siya yung may problema, dapat sa kanya ko sabihin. Ang ginagawa ko, sasabihin ko sa iba. At sabi niya, ikaw nang bahala kung masasabi mo sa kanya. Hindi, ayaw ng Diyos yun. Sabi niya, when you caught a brother in sin, sabi niya, when you caught him sinning, anong gagawin mo? Talk to the brother privately. Di ba? Minsan nag-uusap na kayo privately, ikikwento pa rin. Nag-usap na kayo. Okay, tapos ikikwento, alam mo, nagkwento kami, inamin niya, loko talaga yan eh. Di ba? Bakit mo kailangan sabihin? Tapos na nga yun. Di ba? Bakit kailangan mo pa ikwento? Ayaw ni God yun. Kaya sabi ng Lord, gossip, parang separates intimate friends. Ayaw ni God yan. Kaya, yung iba naman, panguy-nguy-nguy-nguy, whisper. Nagagawa natin yan eh, pag hindi tayo nag-iingat. And of course, yung mga toxic talk, yung parang, lagi na lang negatibo nakikita. Kunyari, nagpipreach, ay, inulit na naman niya. Mga ganon. Reklamo. Iba, grabe naman upuan sa CCF, nakakaantok. Oh, hindi ka pa nagpapasalamat na nakatulog ka? Di ba? Kasi reklamo ka pa ng reklamo. Natulog ka naman. Huwag ka nang magreklamo. Ibig sabihin, iba, ang lamig-lamig naman doon. Di ba? Nagdala na nga ako ng kumot. Kung nagdala ka ng kumot, ang init naman. Puro reklamo. Huwag. Yung Espiritu laging critical. Lagi nakikita yung mali. Mali yung grammar. Mali yung text. Mali ano. Ba't hindi mo kunin yung message? Again, nahuhulog tayo sa ganyan. Kaya we better check our heart. Naunawaan po? Kasi tandaan ninyo, what fills the heart eventually leaks through the mouth. Diba? Kaya lagi natin pinakakain, talking with negative people, talking with complaining people, minsan kakapasok, na ilalabas din yan sa labi. Kaya ingat tayo at tandaan natin, if we are to assume responsibility, I tell you that every careless words that people speak, yung mga hindi lang maingat na sinabi, they shall give an accounting for it in the day of judgment. One day, we will all face the Lord. Lord, comment lang naman yun. Wala naman yun. Anak, hindi issue yun. Careless word eh. Lord, hindi ko naman dinidibdib yun eh. Huwag kang mag-alala. Didibdiban na kita ngayon. Kasi bakit? Careless word eh. For by your words, you will be what? Justified. And by your words, you will be condemned. Kaya ang prayer natin, every day, if we want our tongue, talagang to be submitted to God so that we would avoid stumbling and we would grow immature. Sabi natin, Lord, guard my ways that I may not sin with my tongue. Every day, Lord, tulungan mo kami that we will not sin. And I will guard my mouth. Ako rin, personally, I will take this personal responsibility to guard my mouth as with a muscle while the wicked are in my presence. And Lord, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Di ba? At kung meron tayong pagpapraktisan, itong sabi ng Lord, let no unwholesome word proceed. Ano yung unwholesome? Walang bulok. Yung kabulukang lalabas sa iyong mga labi. Sabi, but only such a word as is good for edification. Yung talagang timing na para ma-build up yung tao. Di ba? According to the need of the moment so that it will give grace to those who hear. Yung bang mabibigyan po ng, yung pangangailangan niya at that moment para po siya'y umangat, maitaguyod. Kaya ang tanong sa atin, paano tayo nagsasalta pag pagod tayo? Pag nakikriticize tayo? Pag tayo nasa bahay o nasa church, minsan sa church, ang babait eh. Anak, upo ka na. Upo ka na. Pag sa kanina, hindi ka umuupo, ha? Ang tigas ng ulo mo, ha? Anong gusto mo? Minsan, wala eh. Wag ganun. Paano tayo magsalita? Walang nai-impress. So, ang pangalawang bagay is recognize the power to build or destroy. Kasi ang talaga, sobrang powerful ng dila. Would you believe? Yung dila na yan, pag nagpunta ka sa doktor, tinye-check nila yung dila. Bakit? Anong kinalaman yan? Ako hindi ko naintindihan. Yung pala, nakikita nila yung kalalagayan ng kalooban mo sa dila pa lang. Pati yung posture daw naapektuhan ng dila. Ayon sa pag-aaral sa medical science, sabi niya, pati posture mo naapektuhan ng dila. Ganun ka pangyari sa liit niyan. Di ba naapektuhan ng buong pagkatao mo?
pa. Kaya sabi ng Bible, alam niya, now if we put bits into the horse's mouth so that they will obey us, will direct the entire body as well. Can you imagine a horse which is so strong and powerful, a bit small and unimpressive, na bridle, lalagay lang dito, tapos susunod na? Ang hirap pa. Ang tigasata ng ulo ng kabayo. Pag hindi train yung kabayo, sakyan mo, di talon ng talon yan, hindi mo mapipigilan yan. Pero with that yung beat na yan, wow, pag tatakbo yan, tug. Pag inatak mo yan, ang lupit, sabi niya, yun lang, napapahinto mo yung kabayo, tapos pag pinakanan mo, wala siyang choice, di ba? Pero, gagano na lang. Bakit? Kayang-kaya siyang kontrolin, pero magkokontrol may hinete. It's either ikaw ang hinete o ang Diyos ang hinete. Nakuha natin? No, hindi lang yun. Isipin niyo pa ito. Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder, wherever the inclination of pilot desires. Paano sino magdidikta? Yung piloto. Kaya sabi ni James, para din niyang apoy, na isang maliit na apoy na susunugin ang buong forest. Ganon ka-apekto. Ang apoy, hindi naman masama yan eh. Kung kontrolado yan, it brings passion, fire. Pero kapag yan ay uncontrollable, sisira yan ng marami. Bahay, pamilya, ang daming sisirain yan. At yan ang gamit ng dila. Ang tanong, ganun bang ating ginagawa? Ilan na kaya ang buhay ang nasira dahil sa mali nating pinagsasabi? Can you imagine, mga taong siniraan natin, hindi na lang dila ngayon, pati fingers na eh. Nasa post, sinabi natin isang bagay na hindi tayo sigurado. Yung mga sinasalta natin ng mga rumors na hindi naman talaga nangyayari. And yet we spread it. Sinira natin yung buhay ng tao. Nakuha ninyo? Kawawa. Kaya galit ang Diyos. Ang totoo niyan, even that can bring us to hell. Napansin niyo ba yun? Ganun katindi, yes. Because death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kung mahal mo yung dila mo, dalawa lang ang pasilbing bunga. Kamatayan o buhay. Ilang mga marriages nag-collapse overnight. Hindi naman overnight lang yan eh. Overtime. Dahil lang sa daily speeches natin. Tama ba? Ilan ng mga churches nagkahati-hati. Hindi issue ng theology. Issue lang ng mga kwentuhan na gawa-gawa ang kaisipan. Na sinasabi, ganyan si pastor, masama ugali niyan, ganto-ganto. Nawala man lang pagsisiyasat, ni hindi man lang pinakikinggan ang mga parte-parte. Our tongue may be small, but it stirs our lives. It is a fire, it's a poison, it's a corruption, and hell itself. Kaya nga, gustong-gusto ko yung sinabi ni Pastor Peter, which I learned a lot from CCF. Sabi niya, we never think negatively, talk negatively against anyone. Kapag kami lang, pati pa nga anak namin, sabi niya. Kaya sabi ko, hindi ako ganun. Mahilig ako magkwento sa ibang tao ng buhay ng iba. Pero dahil sa natutunan ko yun, talagang inapaalala ko sarili ko, gusto mo bang ganyan ang gawin sa'yo? Siyempre, ayaw ko. And I praise God. Kaya I thank the Lord for CCF, for our pastor, that he exemplifies how to control the tongue. Naunawaan? Importante ho yan. Kaya nga ang laking paalala, di ba? Sabi nga ng Panginoon, yan magdadala sa impyerno. Kaya ang paalala ni Pablo sa atin, that if we confess with our mouth Jesus as Lord and believe in your heart, God raised Him from the dead, you will be saved. Kilalanin mo lang na talagang siya yung Panginoon, hindi ikaw. Sabi niya, maliligtas ka. With the heart, a person believes, resulting in righteousness. With the mouth, he confesses, resulting in what? Salvation. Now, ito pang ang masarap. Now, kung kailan, if there is no distinction between Jew and Greek, walang pinagkaiba yan. For the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him. For whoever will call on the name of the Lord Jesus will be saved. If we know that He is the Lord, then run to Him. Tell Him your issues. Run unto Him, not to anyone, but to God. Because He is more powerful and He will surely save us. Amen po? Kaya kahit ano pang paninira yan, hindi mo kailangan gumanti. Bakit? May Diyos kang makapangyarihan eh. Kasi if you call upon Him, He alone can save. Amen po? Now,
finally, yes, hallelujah, we need to acknowledge the problem of the heart. What does it mean? Tingnan nyo ha. Sabi niya, for every species of beasts and birds, of reptiles and creatures of the sea, has been tamed by the human race. Ganyan kagaling ang tao. Kaya niyang paamuhin ang whale. Meron nyo, si orca, napapaamo nila. Minsan nagwawala, pero napaamo. Di ba? Yung mga isda, katulad ng dolphin, napakausap nila. Napapaamo nila ang leon. Napapaamo nila ang kung ano-anong mga hayop. Pero sabi niya, ganun pa man, gusto ko maintindihan ninyo, sa kabila ng galing ng tao, isang bagay hindi nyo kaya. Sabi nga ganun, no one, as in no one, including me, sabi ni James, no one can tame the tongue. Walang makakapagpaamo sa dila. Sabi niya, it is a restless evil and full of deadly poison. Grabe ang kanyang description. Punong-puno ng lason. Kasi minsan kahit anong ganda na sinasabi mo, yung motibo, kunyari lang si Absalom, sinisiraan niya yung tatay niya sa kanyang pananalita para makuha niya yung puso ng mga tao. Ang mga nandaya sa asawa, nanligaw na may asawa na, ginamit ang kanyang mga pananalita, mga mabubulaklak na salita. Sinasabing, ang ganda ng mata mo, bulag naman. Diba? Hindi ko sinasabing bulag, hindi maganda. Ang sinasabi ko, bulag naman yung mama na nagsasabing maganda yung mata. Anong ibig sabihin? May asawa ka na, ba't ka titingin sa iba? Kaya, minsan, hindi natin iniingatan na yung sinasabi natin, sinisira natin ang ating mga sarili. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Restless evil yan. We cannot stop that. We always want to be on the top. But in reality, we cannot control our tongue. Kaya sabi na, so anong solusyon? Tingnan nyo, we may think that we are religious. We may think that we belong to God. I-test mo nga. Will it bless our Lord and Father? Doon, nagwa-worship ako kay God. And yet, we curse men who have been made in the likeness of God. Tingnan nyo yung kasinungalingan ng tao. Nagkala natin, okay, God. Praise the Lord, praise the Lord. Mamaya konti, pagtingin sa katabi, tingnan mo ito, patas-tas ng kamay, ang baho-baho naman. May putok. Di ba? Created in the likeness of God, ba't minumura? O kaya paglabas pa lang, kung akala mo, sino to? Yung damit niya, grabe. Bakit mo inaalipusta? Minsan sabay lumalabas, nagpuri ka sa Panginoon, pero nang-insulto ka ng kapwa. Hindi pwedeng ganoon. Now, isa pa, dinami niya, from the same mouth comes both blessing and cursing. Paano nangyari yun? My brethren, these things ought not to be this way, di ba? Hindi dapat ganyan. Pero, doon maintindihan, Lord, oo nga, nagpapaka-religious ako, pero minumura ko iba. Tapos, hindi lang yun. Kanya, does a fountain send out from the same opening both fresh and bitter water? Pwede ba yun na yung sariwang tubig at saka mapait na tubig sabay na lalabas sa parehong source? Hindi po pwede yun. Sabi niya, can a fig tree, my brethren, produce olives? And can a vine produce figs? Nor can salt water produce fresh water. Anong sinasabi niya? Pag-isipan niyo mabuti. Ito ka. Nagpupuri ka sa Panginoon. Nagtuturo ka ng Bible study. Mamaya konti, chinichismis mo yung kapitbahay mo. Chinichismis mo yung kasama mo sa D-group. Paano yun? Hindi magkoconnect. You need to be honest. Sabi niya, there is something wrong with your heart. It's either yung heart na yan, hindi totoo sa Diyos, o yung heart na yan, talagang dispalinghado. May karamdaman. Bipolar. Tama? Kaya sabi ng Lord, every speech, let me remind you, let me just repeat this. Every speech problem is a heart problem. Kaya aminin natin, Lord, may problema ako. Kasi hindi dapat Kaya tingnan nyo. Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, you brood of vipers, how can you being evil, speak what is good? Sabi niya, for the mouth speaks out of that which fills the heart. Kapag masama yan, masama lalabas. Kaya inulit niya ulit, good man out of the good treasure of his heart brings what? Forth what is good. And the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil. For his mouth speaks from that which fills his heart. Kung ano yung laman ng puso, yan ang lalabas. Kaya if our faith is real, we are filled with Jesus, then it will sound like Jesus. Tama ba? Okay tayo? Now, kaya tingnan nyo, paano tayo magsalita? Sabi ng Lord, our words matters. Dapat yung salita natin can heal or it may harm. Either anong totoong kalagayan ng puso natin, yun ang magiging resulta. Can build or break.
can reveal the condition of the heart. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Now, kung nag-building ang heart natin buo, obviously, our words will build. Na? Words that give life. Words that encourage growth. Words that speak truth in love. Paano yan sa totoong buhay? Sample lang natin. Sample lang to ha. Hindi to exhaustive list. Halimbawa lang, yung bang sabihin mo lang kailan nyo huling in-appreciate yung asawa, sabihin mo sa asawa mo, alam mo, napakahalaga mo. Kailan nyo huling sinabi yan? Di ba? Na parang hindi yung, alam mo, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kasi nasa iyo lahat ng pera eh. Huwag ganun. Parang ano na yun panunumpa na yun eh. Ito hindi. Mahalaga ka, you matter to me. Kailan yun? Salamat sa'yo, malaking tulong ka sa akin. Kahit sa kasama lang sa opisina, alam mo, salamat sa'yo, ang laking tulong mo sa akin. When did we last appreciate somebody else? Diba? Thank you. Sabi niya, buti nandito ka. Parang, I'm glad you're here. Hindi ka nag-iisa. You're not alone. Ang sarap ng yung mga encouraging words na gano'n. What I'm saying is this, God changes our words because He changes our hearts. Amen? Now, ito po. Kaya, yung words that encourage growth, yun, parang, alam mo, kahit nakikita mo alam mo, nakikita ko yung ginagawa ng Diyos sa'yo. Ituloy mo lang. Don't give up. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. I see God at work in you. Keep going. It may be slow, but there's growth. Praise God. We're here with you. We support you. Di ba ang sarap ng ganun pakinggan? Di ba? Kahit sa leaders natin, kailan natin sila in-encourage? Kaya nga, encouragement says you don't have to walk this alone. Andito kami. Yung mga words that speak truth in love, kailangan mo i-rebuke kasi hindi mo pwede hindi i-rebuke eh. I-rebuke mo, pero in a loving way. Katulad ng, alam mo, mahal kita eh. Kaya pwede ba ako magsabi sa'yo ng mahirap na pakinggan? Kahit pwede mo rin sabihin, eto ha, baka mali ako, pero napansin ko kasi ganito yung ginawa mo. Ikaw naman, baka mali ako. Ngayon, pag nagsabi ka, wag mo naman pilit na ikaw lang yung tama. Minsan, mali ka talaga eh. Di amin eh. Tanggapin mo naman yung paliwanag ng kapatid mo. Wag naman yung parang pinagigit, sisinungaling ka pa, hindi mo pa inaamin eh. Ang labo mo eh. Wag nang ganun. Pag nagsabi ka, because you're sincere, tama na kung ano yung reaction niya. Kung inamin niya, o di tanggapin mong inamin niya. Kung hindi niya inamin, tanggapin mo rin. Hindi yung pipilitan mo, nagsisinungaling to, talagang walang kwentang tao to. Wala nang ganun, naguhusga na tayo ng puso nun eh. Ayaw ni God yun. Okay ba yan? Kaya speak the truth in love. And of course, sa pibrado ko sinasabi to kasi ayaw kitang mapaya. Yung pang privately, talk to that person privately. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya importante yan. Now, kaya truth spoken with love heals, not humiliates. Remember this, words that give life, words that strengthen, and truth spoken with love. Yun ang ating laging hangad. And I like what Pastor Peter said this morning. Sabi niya, and this is my prayer, sabi niya, the Lord has given me the tongue of the disciple. Yung isang tagasunod. Sabi niya, that I may know how to sustain the weary. Paano ko sila mapapalakas? With a word, awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. Lord, let me first be filled with your words that I may sustain others. And kaya nga, ang prayer natin, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. And I pray, as tayo po as Christians, here in CCF, I encourage you. Meron tayong tinatawag na CCF tongue test. Ito bang sasabihin ko talagang kailangan? Totoo ba to? Ito ba'y sinasabi ko na may pagmamahal? Ito ba'y nakaka-build up? Ito ba'y glorifying sa Diyos? No, baka hindi nyo maalala. Ako kasi medyo mahina ako sa ganyan. Gumagawa ako ng cheat code ko. Kaya I would say, is it true? Is it helpful or harmful? Is it inspirational? Is it necessary? Is it kind? Hindi ko to original, pero nakatulong sa akin to remember. Kaya think of God's glory or honor. So, paano sa totoong buhay yan? Pag kumbaga, kung ito ay truthful, tinatanong din natin, before you say something, totoo ba to? Ito ba yung whole truth and nothing but the truth? O twisted a little bit? Or is an attitude that makes you look better? Is it truthful? Checking also the motive. Helpful or harmful? Tinatanong mo, inspirational. Tinatanong mo, is it going to build up or tear down? Is it going to give people hope and encourage and make them want to move forward in their life? Yung natutulungan sila talagang magpatuloy. Kailangan ba talaga? Kasi some things are not necessarily wrong to say,
but there's nothing wrong with saying them. They're just not necessary. Well, di naman talaga, okay naman, kaya lang, hindi naman kailangan. Ba't mo pa kailangan sabihin? Di ba? Kaya, is it kind? Paano ba nalalaman kung kind? Transform worry to joy. Pag kind yan, ganito. Worry can rob you of happiness, but kind words will cheer you up. Di ba? Ang sarap no, nakakaano. Kaya kung galit naman, no, gentle words, nagalit, breaks through anger, ano sabi niya? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Di ba? Nagiging mahinahon tayo. Pleasant words encourage learning. Ano sabi niya? Pleasant words promote instruction. Kahit sa mga anak natin, you want them to learn, speak to them heart to heart. Hindi laging pasigaw, laging parang walang tamang ginawa. Always teach them na mag-usap tayo ng puso sa puso. Yan. And of course, honest words make us feel love. An honest answer is like a kiss on the lips. Diba? Pagka tapat ang tao sa'yo, parang you feel you are trusted. Mahal ka. Now, if you are imagining, ano ba yung kiss on the lips? Kung hindi nyo na-experience, kalimutan nyo na yan. It's okay. Basta it feels like you are loved. Okay? Now, wise words heal broken hearts. As in, kaya sabi ng Bible, let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Now, let me just end. Naalala ko kasi itong seasoned with salt. There was a restaurant in the US na nag-invento sila ng seasoning na napakasarap. Kakaiba, hindi lang basta asin, meron silang hinalo doon, na pag nilagay sa ulam, talagang sobrang sarap. Kaya ang ginawa ng mga tao, ninanakaw nila yung seasoning. Ninanakaw nila yung seasoning. Inuuwi nila para magamit nila sa bahay. And naisip ko, how I wish that we Christians, whenever we speak, people around us will get our words and take it as theirs and reminding themselves and to their children and to the people around them, I got these words and this really makes my life worth living for. Why? Narinig ko sa mga Christians. Di ba ang sarap? Na sa atin ang gagaling na tayo yung may taglay-taglay na mga salita ng buhay. Ulitin ko, hindi natin kaya yon hanggat hindi pinapalitan ng Diyos ang ating puso. The heart of stone being replaced with the heart of flesh. A heart that only God can give. Yun yung siya yung magiging hinete. Siya yung magiging piloto na hinahayatin, Lord, makapangyarihan ng dila ko. Take control of my tongue. Na Lord, ikaw ang Panginoon ko and be the master of every part of my being, especially my tongue. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kalalagayan sa buhay. Ikaw lang nakakaalam ng totoo mong sitwasyon. Hindi advice ito na ito gawin mo, itong salita ang gamitin mo. Those advice are good, but those pieces of advice are nothing unless God reigns in you. He alone can change our hearts, the very source of the right words, the very source of words of life. Hindi natin kayang i-produce ang buhay, ang mga salita ng buhay, without Jesus, the very Word of God, the very life that we need. Hindi natin may papasa ang buhay sa ating mga anak kung wala rin buhay sa ating mga puso. So I pray, you know your condition. You don't need to pretend. You just need to be honest and say, Lord, change my heart and make it ever true. Lord, make my heart be totally yours, that I will speak the very word of life from the very heart of Jesus. Kaya kung hindi pa, ang puso mo hindi pa talaga sa Diyos, then be humble. Admit to God, Lord, change my heart. Kung ikaw kinakausap ng Diyos, just raise your hand before the Lord. Yes, ako po yun, Lord. Ako po yun. Yes, huwag ka mahiya. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus, for your humility. Thank you, Jesus, hallelujah. And for those who raise their hands, sabi mo, Lord, change my heart. I acknowledge that you are the Lord and the master of my life. Thank you for dying on the cross for my sin. Thank you that you rose again from the dead. And thank you that you are giving me a new life, a new heart, a new beginning. And thank you that giving me the word of life. That whenever I speak, help me to always speak life to people. To always speak life to every person I talk to. Lord, I pray, allow me, Father God, to be a channel
of change in this country, in my family, in my community. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fill my hearts with praises of you. Lord, I know I cannot change my heart unless you do. So thank you, Lord, for your willingness to change me. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you that in the name of Jesus, hallelujah, you speak healing. That in your name there is life. In your name, oh God, there is power. So Lord, thank you. Take over me. So I pray, Father God, not only for the family represented here, but even for those who are watching online. I pray that they too will experience the change of heart, the heart that comes from the heart of Jesus. Thank you, Lord. We love you because you first loved us. We honor you, for you deserve all glory, honor, and praise. So Lord, nais po namin kayong purihin at pasalamatan at awitan ng buong puso namin dahil kayo ang Diyos na karapat-dapat itanghal sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen.